May mga sakit na hindi biglang dumarating. Dahan-dahan silang umuugit kasabay ng mga desisyon nating paulit-ulit na pinipili. Si Eddie ay isang karaniwang na mag-aaral. Masayahin, palakaibigan at bukod sa lahat, mahilig sumabay. Hindi niya alam na minsan ang pakikisabay ay may kapalit. Hey guys! Magandang umaga, Sokra. Ngayong araw, pagpapatuloy natin ang ating tinalakay kahapon tungkol sa chronic kidney disease. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 5 yugto ng CKD. So, stage 1. Sa unang yugto ng CKD, ang mga bato ay tila gumagana ng normal, ngunit mayroon ng pinsalang nagaganap tulad ng albumin o protina sa ihi ng mga abnormalidad sa struktura ng bato. Ang CKD o chronic kidney disease ay madalas na walang ipinapakitang sintomas sa yugtong ito. Gets nyo ba? So, gusto nyo ba na isa... Gets ko na. Ganun pala sa stage 2 ng CKD. May konting sira ang bato pero maayos rin ang pagana nila. Ganun pala sa stage 3, humihina na pagkano ng bato, tapos magsisimula ng maipon ng dumi sa katawan. Ano na ulit yung kinain ko kanina umaga? Hotdog ate? Oo. So sa stage 4, malubha na ang sira ng bato. Malakas na ang mga sintomas at kailangan ng maghanda para sa dialysis o kidney transplant. Wait lang. Ay! Oh my God! Uy, parang ikaw yan ah. Paano kung may CKD ka talaga? Oo nga eh. Nakikita ko na sa mukha mo. Ano ba naman kayo? Nagkataon lang eh. Nagkataon? Sure ka ba dyan? Magpa-check up ka na. Pinagsasabi nyo? Fresh na fresh pa ako oh. Wait! Oh, makinig na! Sa ikalimang yugto, ang paggana ng mga bato ay halos hinto na o wala na talaga. Mabilis na nag-iipon ng mga dumi at labis na likido sa katawan. At kung walang paglilinis ng dugo o pagpalit ng bato, ang kalagayang ito ay nagiging bantak sa buhay. Ang huling yugtong ito ay nagpapatunay na ang pabalat pamanahong sakit sa bato ay nakakamatay kapag hindi nalapatan ng lunas. Siguro naintindihan naman ng lahat. Bibigay ako ng aktibidad para sa inyo at ito ay kailangan nyong ipasa bukas. Alam mo ba kung may marami na kasi sa katawan magkaroon ng depression? Sige na, Alam mo ba? Yung mga batong gulong, nagbabalansa yan ng calcium o mga vitamina D sa katawan mo. Pero kapag walang balansa yan, alam mo, ito mga buto mo, humihina yan lang! Huwag na! lang yan! Sa utak na lang dahil ang mga lason sa ating dugo ay nakaka-apekto sa ating pag-iisip. Kaya dito ka na lang sa utak! Kaya kura na! Basta na lang bato. Ang bato dahil sa CKD pag hindi kaya salain ng dugo, umiipon ng dumi at likido dito na lang. Kuya maya mo kang uremia pa. Ano? Baho! Kung sinabi mo lang sana noon, hindi ka namin yayayain uminom. Hindi barkada magpapahamak sa'yo, tol. Kung alam namin ang totoo. Good morning po, Sir Eddie Manzanas. Kayo po ay tinakbo rito sa hospital dahil nahimatay ka raw po kanina. At kanina, chinek po namin yung kondisyon mo. Nasa ika-4 na yugto na pala ang sakit mo sa bato. Dok, pwede ba po bato sa tubig at dasal? Multivitamins. Aabot po kaya ako sa birthday ni Ann Curtis? Well, sa birthday ko, oo. Pero sa birthday ni Ann Curtis, hindi na pwede. Ay! Puso
saan gala? Nakalimutan ko yung bato. Ano ba naman? May hanap kami bato. kami mga bato sa palengke. Sa palengke? Ito, maganda to. Masyadong malaki para kay Ed, oh. Ito, sakto lang. Yan. Ano sa tingin niyo? Okay na ba to? Hindi ko alam. Sige, try natin. Kung gigising siya, sakto lang. Kung hindi, mamamatay na siya. Sige, try natin. Ito na. Eddie man. Uy, gumana! Ang galing! Isang araw sa buhay ko bilang mag-aaral ng tugsay na nagpapagaling sa CKD. Ang CKD ay hindi lamang basta gumagaling, ngunit maaari itong mapigilan at papangasiwaan. Kagaya sa storya ni Eddie, ang peer pressure ay hindi lang basta impluensya. Minsan, isa itong panganib. May mga desisyong uso, may mga desisyong nakakamatay. Piliin muna ang sariling kalusugan bago mo piling makisabay.